Masama ang loob ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginawa. Masama loob namin. Sana naimbestigahan ng maayos yung kay diyan kay Tebes, diyan sa Bucor, ay nako. Ang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistehan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Naging hepe ng pambansang pulisya sa Senator de la Rosa na nanguna sa Oplan Tokhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at una na ring tinawag ang kanyang sarili na number 2 accused sa investigasyon ng ICC. Yung timing ba naman? Kung kailan mayroong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolution na yan. Yan, kita mo. Ako, agree ako dyan kay Bato, ha? Questionable talaga timing. Tapos sasabihin ninyo, walang personalan. Sinong maniniwala sa inyo? Bukod doon sa mga kaalyado ninyo, bukod doon sa mga nabibigyan ng proyekto, bukod doon sa mga panatiko. Walang maniniwala kasi yung timing eh. Sinabi ni PRRD, yan na nga, audit. Tapos, meron ng hindi pagkakasunduan si Speaker at si Sara. Tapos, papapasukin ng ICC. Grabe naman yung timing. Ang tagal-tagal na nito. Ha? Ang tagal-tagal na ngayon, ibinalik nyo bigla-bigla. Tapos, isa pang timing, SMNA naman, sinisilip. Oh, tingnan nyo lahat ng nangyayari. Against kanino? Tapos sasabihin, nagkataon lang. Hindi. Talagang hinahabol ang Duterte. ICC, sinong babanatan? Duterte. Oh, yung sa SMNI, sinusuportahan? Duterte. Oh, itong confidential funds. Sino kinwestiyon? Ang daming merong confidential funds, pati nga presidente may confidential funds. Sino lang ang kinwestiyon? Duterte. Huwag naman tayong maglokohan. Questionable talaga timing nyo. Hindi pwedeng nagkataon. Lahat ng nangyayari ngayon is against Duterte. Meron bang against sa iba? O puro Duterte lang? Grabe kayo, ha? Kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no? Na papasukin ng ICC. Why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC. Ngunit nanindigan sa Senator Hontiveros na walang kinalaman sa politika ang paghahain niya ng resolusyon. Pwede nga. Punto ng senadora ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Correct, sabi ni Jocelyn, para tayong martial law. Kaya nga eh. Grabe, hindi, tanungin ko kayo, ibinabalik nyo ba martial law? Pinatatahimik nyo lahat? Basta oposisyon, tumahimik kayo? Anong gusto nyo mangyari sa amin? Yes sir, yes ma'am? Basta yes sir lang kami? Sunod lang kami ng sunod? Walang oposisyon? Abay, magkomunista na tayong lahat kung ganyan lang din. Ano pa naging democratic country tayo? Magiging komunista lang pala tayo? Diktador kayo ICC ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na magkapagtulungan sa International Tribunal. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng iba. Kaya nga, 7 taon na. Ba't ngayon lahat nagkasabay-sabay? Galing na sa'yo. Hontiveros naman. Yung totoo. Ikaw ba, concern ka talaga sa biktima? O ayaw nyo sa Duterte? Hindi, ako nagtatanong lang Real talk. Anong tingin nyo sa mga politikong humahabol sa Duterte ngayon? Concern sila sa biktima? O galit lang sa Duterte? Para kayong jowang di makamove on Lahat ng gawin ni Duterte, mali Move on na po. Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Senator de la Rosa, No.
tigas ng no ni ano, no. Kung kakausapin daw ni De La Rosa, no. Sana ganyan nag-iimbestiga dun sa mga patayan dun sa Bucor. No. Yan mo siya, no. Sabi ni Venus Diaz, yung mga pamilyang pinatay ng mga NPI, paano na lang yun sila? Kaya nga paano na lang yung mga pinatay ng mga drug addict? Paano yung mga nasirang pamilya dahil sa mga drug lords? Kayo na sumagot. Kung ito mga humahabol sa mga Duterte ay concerned talaga sa mga biktima o dahil tinamaan lang sila ng mga Duterte. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Senator Hontiveros. Lumapit Tingnan natin parang hindi pinansin ni Bato Yan ba yung sinasabi niya na deadma? Kay Senator De La Rosa. Pakatango-tango lang Tingnan niyo mabuti. Rewind natin. Prangka ako. Yan, Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Senator Hontiveros kay Senator De La Rosa. Parang ayaw tingnan layuan mo ako dyan, plastic. Hindi niya sinabing gano'n parang gano'n ang gusto niyang sabihin layuan mo ako, plastic. At bahagyang nagkausap ang dalawa. Ngunit kung ang presidential sister na si Senator Grabe, no? Parang grabe ka, bitter nyo sa mga Duterte. Hindi, alam mo, hindi masisisi, Parang si Bantag, nilinis ni Bantag ang mga droga sa Bucor, imbis na palakpakan. Ganyan talaga pag gumawa ka ng mabuti. Kasi pag alam mo, bakit pag gumawa ka ng mabuti, bakit ka pag-iinitan? Kasi makikita yung katarantaduhan nila. Yung difference, makikita ang layo Halimbawa lang to maraming politiko halimbawa nangungurakot. Tapos may mga 10 hindi mangungurakot. Dahil dun sa 10 na yon, mahahalata yung mga kurakot. Halata yan, lifestyle pa lang, alam mo na yan. Ibang-iba na yan. Di ba? Yung mga paninindigan yan, ibang-iba. Hindi yung dilim nila, yung itim nila, kitang-kita sa liwanag. Kaya ang dilim, hindi po talaga yan makukontento sa liwanag. Ma-expose Pag dumikit ang dilim sa liwanag, expose ang kurakot. Expose ang katiwalian. Kaya siguro maraming galit hindi tayo nagbibintang kung sinong mga kurakot dyan pero nanghihingi ng audit, ganyan ang banat kay Duterte. Ni Marcos ang tatanungin, naghahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Talagang basag ulo to. Yan ang maganda. Basag ulo na sa Senado. Paano kaya kung magsuntukan sila ni Hontiveros? Sabunutan Ay, naku, matatanggal ang face nyo. Na-imagine nyo ba? Makatanggal ang lipstick. Si Hontiveros pa naman, ang kanyang pa-epek, yung mahinahon. Mahinahon na para sa mga Pilipino. Ito po ay hindi personal. Ito po ay hindi wala sa timing. 7 taon na naghahanap ng hustisya ang mga namatayan. Gano'n ang pa-effect nun. Ito naman ang pa-effect nito. Kontra sa kapatid, palaban. Ano kayang kalalabas ang pag nasa bunutan tong dalawa? So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Ayan, come on. Sige, dalahin ninyo ICC. Ito hindi ko maalala kung kanino ko to narinig. Pero may punto siya rito Parang kay Attorney Panelo ko to narinig. Ang sinabi niya, pag pinagpilitan nyo ang ICC, hindi papayag ang sundalo. Hindi papayag ang pulis. Malalim yun. Yung salita ng abogado, dating abogado
or malapit kay PRRD magsalita ng gano'n. Ibig sabihin, hindi po siya nananawagan ng revolusyon. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin doon, ang pulis at militar poprotektahan si PRRD. Kaya kung ipagpipilitan yung pumasok ang ICC, hindi papayag ang pulis at militar. Malalim yung binanggit na yun. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang ading ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Yan. Ayon po ako doon. Yan. Kaya, maniniwala kami sa iyo, Aimee, sabihan mo yung kapatid mo. Kasi sinabi niya eh. Maliwanag sinabi niya. Lahat ng ito, desisyon ng kapatid niya. So, pag nakapasok ang ICC, may kamay si Marcos. Pag hindi nakapasok ang ICC, may kamay din si Marcos. Ibig sabihin, hinayaan niyang makapasok. Pero pag hindi nakapasok, ibig sabihin, gumit na si Marcos. Hindi niya hinayaan pumasok. Maliwanag itong sinabi ni Aimee. At ako'y naniniwala dyan. Kaya makikita natin saan tatayo si Marcos. Ito sasabihin ko sa inyo, pasensyahan na po. Pag pinapasok yan ni Marcos, ay hindi maganda yan. Pero pag hindi nakapasok, palakpakan natin si Marcos. Ibig sabihin, tumindig siya para kay PRRD at kay Sara. Abangan natin ngayon. Saan tatayo? Kasi wala na eh. Ginigipit na talaga ang Duterte. Let's see. Tingnan natin saan tatayo si Marcos. Yung ading mo, Aimee. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking Ito nga, tita na yung pa-effect nito. Wala pong naghahanap ng trouble. trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak. Parang nasa telenovela, no? Alam niyo, sino yung nakaabot dito, mga kaedad ko, yung Helen Bella? Narinig niyo yun. Napanood niyo yun, yung Helen Bella, di ba? Yung anong programa yun? Parang ganun eh. Parang nagbabasa ng ano. Sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Handa raw sa Senator Marcos. Madam, hindi ikaw si Ontiveros, paano naman kung yung mga napatay ng mga adik? Paano nga daw yung mga napatay ng NPA? Sa dinggin ng resolusyon, sakaling mapunta ito sa kanyang pinamumuno ang Senate Committee on Foreign Relations. Umaasa naman si Senator Hontiveros. Maalala mo kaya Charo Santos, ay bago na yan. Helen Bella, ayun, Labing Liors. Na magkakaroon ng patas na pagdinig ng resolusyon kahit pa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa kanyang mga kasamahang senador. Nasa pinuno na rin anya ng didinig na komite kung iimbitahan ang dating punong ehekutibo. Sa proseso naman, naniniwala si Senator De La Rosa na dapat munang dumaan sa kanila at sang-ayunan ng mayorya ng Senado kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Pero taliwas ito sa pananaw ni Ito po pinagtatalunan. Sabi nila, desisyon to ni Marcos. Ang sabi naman nila Bato et al. Dapat dumaan sa Senado. Ang sabi naman nito nila Franklin Drilon, Senate President Franklin Drilon na naniniwalang hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng Senado kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Maliwanag. So yung iba, katulad ni Drilon at 10 ng mga mga dilaw, alam naman natin yung mga galit kay Duterte, yung mga bitter kay Duterte, ayaw nang dumaan sa Senado kasi nga baka pagdating sa Senado masoplak na sila eh. Ang sa kanila kay Marcos na. Yung mga katulad naman ni Bato, dapat dumaan yan sa Senado. Malamang kumpiyansa sila Bato na pag dumaan sa Senado, yung desisyon patungkol sa ICC masosoplak. Yan ang usapin ngayon. But dumaan man yan sa Senado or hindi dumaan sa Senado, may say po dyan ng Pangulo. Kasi pwede niya namang pahintuin agad yan eh. So abangan natin. Tingnan natin kung sosoplakin ba natin si Marcos o papalakpakan natin. Pag hindi nakapasok, palakpakan. Pag nakapasok, soplakin. Ganun kasimple yun. Abangan natin. Kasi papasukin, kung makapasok yan, hindi naman naaminin na hinayaan pumasok.
At kung hindi man pinapasok yan, hindi rin naman nila aaminin na hindi nila pinapasok eh. Sa iba dadaan yan. But we all know, dadaan lahat yan sa presidente. O, yun ang aabangan natin. Kaya nga po, inuulit ko sa inyo, huwag muna tayo mag-focus sa 2028. It's very obvious. Ultimo yung problema ni Speaker sa SMNI, ang nagsasalita kamera, ni hindi makapagsalita si Speaker. Pinuri natin yan one time, di ba? Sabi ko, maganda, nagsasalita na si Speaker. Ako naman patas ako eh. Hindi naman ako parang dilawan o parang makakaliwa, parang makabayang black na bira lang ng bira. Maalala nyo, pinuri ko yan. Mabuti, nagsasalita na si Speaker. Eh ngayon, di na naman nagsasalita. Oh. So obviously, hawak niya ang kamera. Kaya kailangan natin ng numero, mga oposisyon. Dapat ang Senado maging oposisyon. Kaya it is very, very important itong 2025 election. Balik ang Pilipinas bilang ICC member. Si Senate President Juan Miguel Migzubiri naman ayaw na munang magkomento. Anya, wala sa mga senador kundi na kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung babalik ang bansa o hindi. Sigurista ka lang din. Ayaw mo magkomento kasi doon ka sa sigurado. O, pagka pinayagan ni Marcos, sasabihin mo, pabor ka sa kasi kaibigan mo si Speaker. Pag hindi pinayagan, sasabihin mo naman, ako'y talagang ayaw kong payagan yan. Kasi sisip-sip ka naman kay Marcos. So, sigurista ka lang. Hindi ka talaga magsasalita. Bilang miyembro ng ICC, para sa senador, ingay na lang ang sentimiento ng ilan kung dapat mang maging miyembro muli ang Pilipinas ng international body. Hihintayin na lamang anya ng Senate leader ang desisyon ng punong ehekutibo sa ICC issue. Jorlene Delgado. Sabi dito, busy si Romualdez sa palengke, nagsasali ng bigas.